Hello, kumusta po? Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Johnny the Bagger, ang inyong abang lingkod. Advance Happy New Year. Alright, pag-usapan natin ngayon, ito pong, naalala niyo yung mga 36 Chinese um, auxiliaries ng Philippine Coast Guard? No? Hindi ba etong mga to ay may rango na at least brigadier generals? Now, ito ay isa sa mga napakalaking achievements ng mga mambabatas natin. So kung maalala lang natin, first quarter ng taong ito, 2024, sometimes around March, pagkatapos itong ma-divulge or mabanggit ni Senator Francis Tolentino, then ang House of Representatives nagkaroon din ng pagdinig. At ito na nga po yung hepe ng Philippine Coast Guard, I believe that's Gavan, Admiral Gavan, ay tinanong nila Ace Barbers tungkol dyan sa existence, ano bang katotohanan ng existence itong Chinese auxiliaries ng Philippine Coast Guard. Inamin naman po nila, di ba? So, ang isang napakahalagang information dito, 2 to 3 years na pala yung existence nun. So, ibig sabihin, nagsimula ito kung 3 years, mga sometimes around during 2021, so panahon ng nakaraang administration. Pero ang tanong, gaano karami na yung naging Chinese auxiliaries natin na mga formerly high-ranking officials ng Chinese PLA, di ba? Sinasabi nila na wala namang ginastos ang gobyerno, wala namang tayo rito, wala naman tayong lugi. Actually, hindi ho eh. Tama yung binanggit nila doon na possibly itong mga to, isipin nyo retired military officials ng Chinese PLA. Iba ho yung pagkatanim ng ideology sa kanila. Talagang buong buhay nila nakatutok sila para po sa interes ng kanilang bansa. So regardless na nandito sila sa ating bansa, sa Pilipinas, isang ang malaking tanong dito, bakit hindi na lang nila i-enjoy ang buhay nila sa China? Why in the Philippines? Di ba? Bakit kailangan pang ganon? Ngayon, ano ba naging aksyon dito? Sabi ni Gavan ay since nag-assume siya sa position niya na ang ginawa po nila ay dumiretso sila sa National Security Council para dyan. Tapos nagkaroon sila ng checking and they found out na ito palang mga auxiliaries or volunteers na to, hindi pala sila compliant. No? Ibig sabihin, meron kasing isang bahagi ng process doon sa recruitment para maging volunteer ka, ay kailangan pumasa ka sa national security, merong clearance. So itong mga to wala. Dapat naman talagang wala. Bakit? Isipin mo na lang. Galing sila sa PLA. Galing sila sa PLA. Tapos mga high-ranking officials. So what do we expect? Siyempre, di ba, possibly, baka itong mga nagsilbi ito bilang mga espiya. Di ba? Para tuloy-tuloy yung employment nila sa China o sa Chinese government sa pamamagitan naman ng bagong trabaho bilang mga espiya. Then, sinong tanga o dotarans na pinayagan na magkaroon ng ganyang klase ng recruitment ng mga Chinese formerly PLA officials, 'di ba? Alam nyo, meron akong isang nabasang article, I believe yung China Morning Post yata yun, ang pangalan nun. Sabi doon, yan daw hong mga Chinese auxiliaries na yan are the assets of the Philippine Coast Guards. Bakit? I don't know. Naisip ko rin yun Paano naging asset sila ng Philippine Coast Guard? Di ba? O kaya mas madali hong sabihin, ito yung asset ng PLA dito sa Pilipinas. Di ba? Kasi tingnan nyo lagi nakakabanggaan natin, maski mga panahon na yun, panahon pa man ni Duterte, hindi rin naman sila nakaligtas sa pangwa-water cannon na mga incheck. Sa kabila ng pagiging sunod-sunuran niya sa kanila, sa kabila ng pagiging tagapagtulak, 'di ba?
bukas kumbaga ng ating teritoryo ng West Philippine Sea sa mga Chinese. 'Di ba? Naalala ko yan, way back 2021, November 5 yata yun, na water cannon din ang ating RORE mission sa Ayungin Shoal. Now, going back, naalala ko, pipilit pa kang pinagtakpan yun eh. And it took many days bago niya nakondena yung ginawa ng mga Chinese na yon na water cannon ang RORE mission natin. Now, kung inyo ring kung isipin nyo ha, tingnan nyo, paano nangyari at pinayagan nilang ganito? Alam nyo, may kasalanan dyan, yung pagbabago ng foreign policy natin. Alam nyo naman, sinasabi nung dating administration, ang kanilang foreign policy was independent foreign policy. Pero kung titignan ninyong maigi, hindi ito independent foreign policy or neutral foreign policy. Hindi eh. Di ba, kinalaban ni Duterte yung Amerika? Di ba, tapilit niyang inilayo ang Pilipinas sa kanila na matagal na nating kaalyado since 1951 pa. And that was the formal alliance, yung Mutual Defense Treaty ng 1951. Pero prior to that, noon pang panahon pa ng mga Kastila, di ba, naging partner natin ng Amerika. Anyway, etong mga Chinese, sinasabi naman nila, wala namang history ang China na sinakop tayo. Imposible ho kasi nilang magawa sa atin yun during those days eh. Hindi nila kayang makipagsabayan sa mga conquistadores during the conquest, 'di ba, ng mga western countries. So, ang maalala ko lang rin po sa history, kasabay ng nangyaring pag-conquest sa Pilipinas sa ibang panig ng mundo, hindi po nakaligtas ang China. They were like pizza pie na pinaghati-hatian ng 6 na mga western countries ang China. Kaya ganito. Sige ganito. Naalala niyo yung colon. Excuse me, yung Macau, yung Hong Kong. Di ba? Puro yung mga yan pinaghaharian naman ng China. Ay yung ibang parte pa ng China. Diba? So, imposible talaga. And then, during the ancient times, wala naman pong ganyang atakihan na nangyayari. Diba? Sa pagitan din ng ibang bansang naging colonizer natin like Japan, diba? So yung Chinese naman noon, hindi nila iniintindi by history, diba? Never nilang inatake Pilipinas because of good relationship, trading. Etong naging komunista lang sila, doon na sila naulol. Ganoon na sila. Pero prior to that, naalala ko lang meron kasi silang mga kalokohan din na like yung pinasimulan way back sometime around 1920s, yung 10-dash line. Dati, that was 11-dash line. Na yung gobyerno na nasa Taiwan ngayon, yan, nung hindi pa sila tinatalo ng mga komunista, sila yung nagpasimula niyan. Sinasabi nila, etong buong South China Sea halos or 98% ay kanila. So they have that kind of claim. Diba? Na hindi naman supported ng international law ng UNCLOS noong 1981 nung nagsimula. Pero nung nawala na sila sa pwesto, natalo sila, then etong komunistang China, ito naman ipinush nila 'yon, 'di ba? At kabilang doon ngayon ang Taiwan. Anyway, balikan lang natin itong dito sa Philippine setting. Nakakalungkot na isipin kung tutuusin. Kung ikaw ay nananatili pa ring supporter ni dating Pangulong Duterte, na pare-pareho tayong naniwala na siya ay para sa Pilipino, na siya ay isinusulong niya at ipinaglalaban ang interes ng Pilipinas kontra China, ginugulangan niya lang yung mga inchik because he's a great chess player, yung mga ganon, he's a good tactician. Bullshit pala lahat ng yon. Kasi after his presidency, di ba, sinabi niya sa kanyang programa na yan ay West Philippine Sea, yan ay boundaries of waters only, there's no actual island to be fight for, di ba? So, much better daw ay ipaubaya na lang yan sa China at kunin na lang natin ang mga isda. Ibig sabihin, mag-isda na lang tayo ron and then i-recognize na natin ang West Philippine Sea para walang gulo. We're just giving it up to the Chinese government. Kasi friends tayo, yung ganon. Diba?
Actually, yan yung isa sa mga pinag-ugatan ng gulo ng ng Duterte at saka ng Marcos administration. Kasi ang gusto nila, ang Marcos administration ipagpapatuloy excuse me, yung mga kasunduan na pinasok ni Duterte katulad ng yung temporary extraordinary arrangement na kung saan ang Scarborough Shoal, ang Philippine troops sa dagat, hindi tayo magpapatrolya within 12 nautical miles, 12 nautical miles sa dagat mula sa gilid ng Scarborough. Tapos sa Himpapawid, ganun din. Hindi rin tayo magpapatrolya doon. So, hindi ho inaayunan niya ng administrasyon kasi kay PBBM, para sa kanya, binabawi niya talaga kung yun bang inaangkin ng China. Talagang para sa ating Pangulo, we never lost the Scarborough Shoal. Sapagkat maliwanag ang sinasabi ng UNCLOS. Diba? At walang formal recognition mula sa Pilipinas na kung paano itong pinasok, inangkin, no, kinontrol ng China mula sa Pinoy administration, ito, walang formal na kinikilala ng Pinoy administration. And in fact, dinemanda nga nila yung China regarding dyan sa incursion na yan, mga pang-aagaw nila. Now, gusto ni dating Pangulong Duterte na kilalanin yun. Tapos yung pagpapatrolya sa ating karagatan, noong panahon niya, sana magising dito yung mga AFP na mga inuuto nila ngayon, palalo na etong malakas mang uto na retired General De Leon, tsaka itong si Kapitan Dadong Daga na binubuyo yung mga armed forces natin na mag-aklas sa Marcos administration. Alam niyo ba, etong ginagawa ni PBBM, ito yung gustong mangyari ng AFP. Bakit? The time of Duterte, gusto niya etong ating AFP hindi na magpapatrolya sa West Philippine Sea. So anong gagawin nila? 'Di ba? Nganganga na lang. Sa ibang parte na lang ng karagatan ng Pilipinas. And then I still remember, sinabi nga ni dating Pangulong Duterte na when he was asked, bakit nandiyan ang mga inchik doon sa may Palawan? Sabi niya, the Chinese were there because we're friends. Sabi niya. So, kaya nagpapatrolya rin ng mga incheck. So, parang dapat pa nating pasalamatan, ano? Because they're the one doing the job that's supposed to be ours. Diba? That's that's deception. That's a clear deception. Ito pa, hindi po pumayag yung ating armed forces na hindi magpapatrolya because for them, it is mandatory for them to defend. Natutunugan na nila si Digong. Diba? So maalala nyo ho dapat yan. Yung pagtataksil niya, pagtatangka niyang pagtataksil sa ating bayan. Na kung siya ang inyong kakampihan, di para kayong mga tanga, pinagtatawanan kayo ni Duterte kasi kinampihan nyo yung nagsusulong ng interes ng China dito sa ating bansa. Diba? Samantalang yung nakikipaglaban at binibigyan talaga kayo ng pagkakataon na mapanindigan ang inyong sinumpaan, di ba? Na obligasyon sa Republika ng Pilipinas sa ilalim ng ating konstitusyon. Nako. Palagay ko ho mas dapat yung panigan itong ating kasalukuyang Pangulo. At saka syempre ang mamamayang Pilipino na binubudol nitong mga budolistang Duterte. Lalo yung mga minions nila. Isa pa, di ba meron siyang mga kasunduan din katulad ng yung status quo na hindi tayo gagala, wala tayong improvements na gagawin. Yan, diyan sa yung yung conduct on the South China Sea, di ba? Gusto niya i-honor ng Pilipinas 'yon by heart. Pero ang China from 2014 onwards, di ba? Nagsimula sila na i-develop yung mga ninakaw nilang mga features ng West Philippine Sea mula pa sa panahon nito ni Cory Aquino noong 1988 at saka yung isang nakuha nila, Mischief Reef, nung panahon naman po ni Ramos noong 1995. Now,
isa pang gusto mangyari rin ni Duterte, yung kanyang gentleman's agreement na this is actually for Ayungin Shoal. Yung BRP Sierra Madre natin doon, hindi na natin ito i-repair. Okay? Hayaan na lang natin itong kusang mabulok, maghiba ng bagyo, ganon. Tapos, tawag dyan, hindi tayo magpapadala ng mga reinforcement materials, walang welding, walang ganon. Talagang pababayaan natin. Yun ang gusto niyang isulong. Alam niyo, pagka sinang-ayunan niyo si Duterte doon, yung pagtataksil niyang yan sa bayan na failure ninyo na hindi niyo siya inaresto doon, dapat doon pa lang kinuditan niyo na eh. 'Di ba? Kasi hindi na sinusulong ang interest ng bayan natin eh. At ngayon ay aayunan niyo siya na talagang deserve niyo talaga na pagtawanan ng buong mundo. 'Di ba? Kayong nasa AFP, kayong etong ating Philippine Coast Guard, 'di ba? Kaya nga sabi ko tama yung ginagawa ng Marcos administration kumpara sa kanya noon. Ito ngayon, kahit na anong banta ng mga incheck, anong banta ni Duterte na babombahin tayo ng nuclear missile ng China, saglit lang tayo, ubos na. Di ba yung mga panakot nilang ganun? Hindi ho nagpapatinag yung ating Pangulo. Taong bayan nga, di nagpapatinag, Pangulo pa kaya. Di ba? Tapos mas pinatibay pa niya yung alliance natin with the United States at sa ibang mga bansa rin na parehong hindi natutuwa sa pinaggagawa ng China. Oh. 'Di ba? Kaya nga yung kung sino yung kung tanong natin sino yung may kasalanan doon sa pagkakaroon natin ng mga former high-ranking or at least mga brigadier general ng PLA na naging volunteers or auxiliary ng ating Philippine Coast Guard na sinasabi rin nila na ito ang asset ng Philippine Coast Guard, tingin ko ho, alam niyo na yung sagot doon 'di ba? Wala hong iba kundi ang dating Pangulong Duterte. So isa pa lamang 'yan sa mga pagtataksil niya sa ating bayan. Pagsusulong ng interes ng China, 'di ba? Kaya nga isa sa mga importanteng naging bunga ng mga ginagawang pag-iimbestiga ng House of Representatives. Kaya po, wag ho kayong magtaka kung umiinit ang ulo nitong mga rabid DDS vloggers, influencers, dahil natutuklasan po ng taong bayan na yun palang kanilang sinuportahan sa 6 na taon, hindi po pala ito presidenteng maka-Pilipino, pagkos maka-China. Alright? Thank you and God bless.